tayo ay nasa December na. This is the last month of 2024 at ang blessing ng Diyos ay nasa sa atin sapagkat tayo buhay pa. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, when you wake up in the morning, sapat na napasalamatan natin si Lord. Amen? Kasi marami, sabi nga maraming namamatay. Yun yung relatives ni Sister Gina ay alam natin, suddenly, pero alam natin, ang Diyos pa rin ang may hawak. Everything we entrust to God, we surrender to the Lord. Sapagkat ang buhay po natin nga ay hindi natin hawak. Only God can control everything because He is, sabi nga natin, omnipotent God. He is all-powerful. He is all-knowing, omniscient, omnipresent. He is all-present God. So He knows everything. Amen? So what we need is to submit to the Lord. So gusto kong batiin natin, simulan natin yung PowerPoint sa isang pagbati po sa inyo. Napapunta na tayo. Yan. Have a blessed Merry Christmas po sa FCC Manila. At I pray na ang mensahe po ng Pasko ay masentro. Unang-una, sabi ko nga kanina, the reason for the season is the Lord Jesus Christ. So what we need, mga kapatid, is we will focus more sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang nagiging problema natin sa mundo, we are focusing more on these material things. Alam natin, there's a pressure. Wala naman dito na hindi gusto yung pera. Hello? Wala na pong may gusto. Lahat ay meron naman po niya. But we need to balance. Especially when it comes doon sa buhay ng spiritual na tao. Kasi yung balance po, yun ang magbibigay sa atin ng tamang pamumuhay. Kasi sometimes we are both extreme. Sobra naman tayong relihiyoso na para bang wala na tayong ginagawa, parang puro kay Lord, pero hindi naman talaga kalooban ng Diyos. And sometimes we are go extreme na nakakalimutan na natin ng Diyos. Na dahil sa sobrang pagpupursige natin na makuha yung mga material things in this world, nakakalimutan natin yung tunay na dapat priority, di ba? Kaya po hindi natin pwede pagbaliktarin yung mga priority natin. Kaya ang Bible, simple-simple lang. Sabi ng Matthew 6:33. Sino nakaka-memorize ng Matthew 6:33? Yun. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Tayo po gusto natin nandun agad sa added. Na nawawala yung seek ye first. So, hindi po pwedeng pagbaligtarin yun. We need to seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, hindi mo pwede, puro added lang ang gusto natin. Lord, ang gusto ko yung added. Pero yung seek ye first, saka na yan. And the problem with us, we are focusing more doon sa buhay na, sabi nga natin, temporal, kaysa doon sa eternal. Sa Corinthians, dapat we will focus more on the things na eternal. Kasi yun, it will last. Kasi yung buhay natin, sabi nga natin, hindi natin alam, bukas makalawa. Wala na tayo. So, if we will focus more doon sa eternal, nandun po na magpa-profit tayo, mag-gain tayo sa ating buhay. So, kailangan natin yung tamang pananaw, yung tinatawag na God's perspective, hindi yung human. So, as we continue to study the Word, yun lang po ang pwede nating gawin. Pag-aralan natin. Sabi ni Dr. Kimber, I think 70 years in the ministry. 70 years, 70 taon sa ministry, ang tinanong siya, what would you advise to this young generation, to these young leaders and pastor? You are 70 years in the ministry. Ano ang ipapayo mo sa amin? 2 bagay lang. Sabi niya, study your Bible and pray a lot. That's the 2 things that we need. 2 bagay lang ang kailangan natin. Magbasa ka ng magbasa ng salita ng Diyos at manalangin ka ng manalangin. 70 years in the ministry. Dr. Tim, I think, Kimba, whatever, but he reminded the young ministers na ang kailangan mo para manatili ka sa Panginoon ay pag-aralan mo ang salita ng Diyos at manalangin ka ng manalangin. Katotohanan yun. Kasi ang salita ng Diyos, yun yung guidance natin. Kaya ang sabi ng Psalm, the word is the lamp unto my feet and a light unto our path. So, hindi lang short term. Hindi mo lang nakikita yung nasa harap mo, you will see also yung malayo, yung malaki. So, hindi lang short term, kundi pang long term ang salita ng Diyos.
So if you will meditate and study, kasi kung minsan basta lang natin binabasa, but we need to study and meditate the Word of God. Because maliwanag sa 2 Timothy 3:16, yun ang guidance mo for teaching, for rebuking, for correcting. And remember, yung Hebrews 4:12, di ba? For the Word of God is living and active, sharper than two-edged sword, penetrating to the soul and the spirit with the bones and marrow. You know, sino dito o mga, si Ate Lorna, maybe alam niya yung sa medical. Walang pwedeng mag-penetrate doon sa marrow, bones and marrow, di ba? Hindi kaya yun ng science. Pero ang Word of God can penetrate doon sa bones and marrows. Ibig sabihin, updated lagi ang Word of God. If you will rely on the Word of God, yun po ang pinaka-matibay na pundasyon ng isang Kristiyano. So, you need to breathe every day, pray every day, kasi pray without ceasing. Remember Thessalonians, di ba? Pray without ceasing, di ba? In everything, sabi, be joyful always. Be joyful always. Pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So, how you will become joyful every day? You need to pray without ceasing. Amen? So that you will walk according to the will of God. If you are in the will of God, I know there is peace, there is joy. Amen? Nandun yung kapayapaan, nandun yung kagalakan. So mga kapatid, if we are waiting for the greatest gift, I think this is the best. Don't miss this time that you are not receiving the best gift, the greatest gift. Who is the greatest gift? Jesus. Gusto ko pong basahin yung Isaiah. Kasi ito yung Isaiah ay napakaganda kung babasahin nyo yung chapter 9. Kung titingnan natin ito, ito yung time na they are, ang Assyrian Empire, the Israelites are under attack. They are oppressed by during the time na sila po ay nakakaranas talaga ng oppression, ng depression. So, ibig sabihin, this is a gloomy days. Yung bang, ang panahon na hindi ko alam kung dumarating sa buhay niyo, yung panahon niyo na parang depressed, oppressed, o gloomy. This is the time that the Israelites also, sa Judah, yung Judah ay ganun ang sitwasyon. Sabi ni Isaiah, pero si Isaiah is not looking on the circumstances na hindi maganda. Hindi po niya tinitingnan kung ano yung negative. Kundi ang tinitingnan niya yung pwedeng gawin ng Diyos. Hello, are you with me? Yung pwedeng gawin ng Diyos. Kasi yung bagay na atin pong pinoproblema, alalahanin, lahat ng bagay, hindi natin kayang bigyan ng solusyon. Amen? Wala pong pwedeng gumawa. Kaya apart from me, you can do nothing. That's why we need to rely on God. We need to focus on God. Ano ba ang sinasabi ng Diyos? Hindi yung katabi mo. Yung sinasabi ng Diyos, hindi yung sinasabi ng media. You know, kaya ito ay ang sinasabi natin dito, itong sinasabi ni Isaiah, this is the good news. Amen? Amen. This is the best news that you will hear. You know, you are watching YouTube, yung mga fake news, yung mga bad news. Alam natin na all these things are pinupuno tayo ng hindi maganda eh. So what we need is the good news. What is the good news? This is the good news. Sabi ni Isaiah, ito ang pakinggan nyo. Sabi niya, nevertheless, the time of darkness and despair will not go on forever. So, ibig sabihin, God is doing something. Hindi po natutulog ang Diyos gaya nung sinasabi. Hindi, sino ba yung kumantang natutulog ba ang Diyos? Si Gary B. Hindi ho natutulog ang Diyos. Sabi niya, the land of Zebulun, if you will see, yung during that time kay Mary at kay Joseph, na-mention yung the land of Zebulun and Naphtali will be humbled, but there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road that runs between the Jordan and the sea, will be filled with glory. You will see yung place kung saan pinanganak si Jesus, yung sa Nazareth. This is the same place described by Isaiah. It's the same, exactly, the place. Sabi dito, the people who walk in darkness. So this is a promise of a salvation. Ibig sabihin, yung mga taong nasa kadiliman ay mawawala na. Hindi na po sila maaalipin. Sila ay lalakad na sa kaliwanagan. Amen? Do you believe that this word God will fulfill?
Actually, this is already fulfilled. Amen? This prophecy is already fulfilled more than 2,000 years ago. Nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Time? So this is just a prophecy that there is, sabi dito, the people who walk in darkness will see a great light. Who is the light? And who is the hope of this one? Alam natin, si Jesus Christ lang yon. So for those who live in a land of deep darkness, a light will shine. You will enlarge the nation of Israel, and its people will rejoice. They will rejoice before you as people rejoice at the harvest, and like warriors dividing the plunder. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders, and you will break the oppressor's rod, just as you did when you destroyed the army of Midian. Iikuha natin yan. Praise the Lord. Makikita natin yung prophecy na nangyari. So, ito po yung birth ng ating Panginoon. Sabi, the boots of the warrior in the uniform's bloodstained, kasi this is a time of war. Will all be burned, there will be fuel for the fire, for a child is born to us. Take note, for a child is born to us. Ibig sabihin, yung kaligtasan, yung pagkapanganak ng ating Panginoon ay para sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, para sa lahat. Hallelujah. There is one Savior na para sa lahat. Walang pinipili. Ki-edukado ka, ki-mayaman ka, ki-mahirap, anuman ang kalagayan mo, may ibibigay ang Diyos para sa lahat. Hallelujah. Para sa lahat. Wala pong pinipili ang Diyos. Wala pong favoritism ang Diyos. So, wag naman tayong maging ganun din. Lahat dapat mahalin natin. Amen? Because ang sabi dito, for a child is born to us, a son is given to us. Inulit 2 times. A son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor. This child is not just an ordinary child. Hello, are you with me? Hindi po ordinary. Why? Because may minention niya. Ang sabi niya, itong child na ito ipapanganak, magkakaroon na government will rest on the... Actually, the problem with the Israelites, they are expecting a king. A king which is powerful. But, God's way is not the same as man's way. Sabi nga natin, yung pong ating iniisip ay kaiba. Laging opposite ang Diyos. Hindi ba nyo napapansin lahat ng gusto nyo parang ayaw ni Lord? Diba? Napapansin nyo parang ganon? Kaya si Paul sabi niya, I die daily. Di ba? Sabi niya, I die daily. So parang kay Paul, lahat ng gusto niya, parang ayaw ni Lord. Kaya sabi niya, okay, sige, di papatayin ko na lang yung sarili ko para laging masunod kita. Amen? So ganun na nangyayari. So dito, kung titinan ninyo yung promise na son, ay the government will rest on you as a wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. So this is the thing that we need to, sabi nga, alam niyo, this is the coming. Okay, the fulfillment ng kanyang pagdating, ginawa. Pero yung second coming, that's, we need to be, sabi nga, excited tayo dapat. Yung talagang darating niya, hindi lang baby in the manger, kundi He will come as King of Kings and Lord of Lords. He will reign forever and ever. There is one bonus, yung 1,000 years, siyatag na millennial kingdom, that He will come to the Jerusalem, He will put up yung siyasabing government, and He will rule as King of Kings and Lord of Lords. And there is no war anymore, full of peace. That's the time of 1,000 years, because Satan, itinapon doon sa ang tawag natin doon sa pit, sa pit na hindi natin alam kung gano'ng kalalim ba yun. Pero doon muna si Satan during the millennial period. So, sabi dito, kung titingnan natin, His government, His peace will never end. Hallelujah. He will rule with fairness and justice. So, kung wala po tayong nakukuhang fairness or justice dito sa mundong ito, time will come. God will give yung fairness sa lahat. Yung justice na inaasahan mo, God will give it to you. Don't, sabi nga, huwag kang mag-give up. Don't give up. Huwag mong pagsawaan yung pagsunod sa Diyos, yung pagmamahal sa Diyos. Alam ko na lahat nagkakaroon ng problema, maraming mga pagsubok na kuhan. Pero don't give up on God.
Kasi kung minsan tayo, pag dumaraan tayo, sobra na. Remember nagreklamo si Hagay ba o si Hagay? Merong isang propeta na ang una palang word niya is reklamo na eh. Kasi kung minsan talaga, yung pagtinignan natin yung natural, yung mga bagay nakikita natin sa paligid, hindi maganda. So the tendency is to mag-react tayo doon sa circumstances and then hindi po nakakabuti sa atin. Kasi what we need is, sabi doon hintayin mo yung gagawin ko. Let's wait for the Lord. So what we need is to pray. Sabi ko nga kanina, balik tayo doon sa prayer. Kasi kung hindi mo maintindihan, manalangin tayo, tanungin mo ang Diyos. Kasi maliwanag ang Romans 8:28 eh. Ang sabi ng Romans 8:28, and you know that all things, and you know, ibig sabihin, alam mo. Kaya ka, hindi ka nagdududa, natatakot, kasi sabi ng Romans 8:28, and you know that all, hindi po few things, some things, but and you know that all things works together, synergy, ibig sabihin, kasama mo ang Diyos, works together for good, for those who love God, who are called according to His purpose. So tapusin mo yung verse. Huwag mong putulin lang doon sa all things works together. Ilagay mo doon sa una, for you know. Kasi yung taong walang alam, punong-puno ng takot yan. Are you with me? Pag hindi mo alam ang iyong ginagawa, you have fear, you have doubts, everything. But if you know something, you have the boldness, you have the courage. Pag alam mo. And yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. And you know that all things works together for good. For those, remember, for those who love God, who are called according to His purpose. Ibig sabihin, kung mahal mo ang Diyos at alam mo na ang Diyos ang gumagawa, all things works together. Kaya dapat panghawakan natin salita ng Diyos. So, ang sabi dito, pag tinapos natin yung prophecy ni Isaiah, He will rule with pen and just from the throne of His ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. So, all the promises of God will fulfill. Amen? Wala siyang pinangako na hindi niya gagawin. That's why we need to hold on to God. Maybe this time you are giving up on yourself. Maybe dahil pagod ka na, nahirapan ka, hindi ka mo makita yung mga, but please, ang Diyos mo never give up on you. Amen? Kung ikaw you are giving up now, God will never give up on you. Kasi mahal na mahal Kanya. That's why God gave you the greatest gift. So what is this greatest gift? Tuloy natin. Okay. Sabi dito, the greatest gift is the greatest Savior. Wow. Sabi nga kanina, di ba? Yung mga lumalakad sa kadiliman ay makakakita ng kaliwanagan. Those who walk in darkness will see light. So, kung ikaw ang tingin mo, madilim na yung pagkakatingin mo sa paligid mo, sa buhay mo, this is the time. If you will receive the greatest gift, you will see light. Di ba, ang ganda pag nandun sa liwanag. Ngayon nga, dahil Pasko, lahat ng area parang ang liwanag, di ba? Dami ka nakikita maliwanag eh. Kaya lang, hindi ko alam. Baka yung pagtingin natin ang madilim. Pero yung paligid, maliwanag naman. So what we need is to see from, sabi nga natin, yung paningin ng Diyos. So the greatest Savior, He is the greatest satisfaction, and yung the greatest sustainer. I like this number 3. Because you know, all of us, I know, I'm experiencing also. Si Pastor hindi po exempted sa lahat ng pagsubok at trials. I've been in UAE for 20 years, alam yan, si Kuya Alex, this family, sabi nga, they are very close to us. And they knew what we are. So, but this is really one. That truly God is faithful. Hindi po makakarating si Pastor sa harap nyo at this moment in time. Without God sustains me. Amen? Amen. Kung hindi ang Diyos ang nag-sustain kay Pastor River for the family, palakpakan natin ang Panginoon. And I know all of you here, even you, sabi nga, when you pass through the water, to the fire, you will not be burned. Yeah. When you walk to the fire, sabi niya, di ba? Ibig sabihin, lahat ng bagay na dadaanan mo, kapatid, kayang-kaya kang alisin ng Diyos sa sitwasyon na yun. Yes, hindi po nagkulang ang Diyos. That's a proven fact sa inyo pong lingkod.
na kailanman hindi kami iniwan ng Diyos at pinabayaan for many years. For many years. Yung iba, sabihin nila, kasi hindi nila alam yung deeper, yung inside, yung mga, sabihin nila, hindi, yung pasya, ibang klase yan. Kasi kung minsan, they are looking only on the outward. Kasi kung minsan, you know yung tree, di ba yung tree, pag nakita nyo, maraming bunga, green na green, pero hindi mo nakita yung roots. You didn't see the roots. But yung roots noon ang dapat makita, yung deeper. You know, the roots is go somewhere else deeper. That's why yung plants is flourishing, di ba? So, this is the same thing with us. If we are rooted in God, mga kapatid, kung yung ating ugat ay talagang malalim sa Diyos, kahit anong mangyari, you will flourish. Lalabas yung bunga. Hindi po yung bunga. Yung bunga lang. Yung bunga po. Kasi minsan na, puro. Okay, ituloy po natin. Sabi dito, the great Savior, Isaiah, the people who walk in darkness will see a great light. Nabanggit ko nga po. So may mga tao na nasa kadiliman during the time because gloomy yung kanilang situation, they are full of fear, doubts. Maybe you are in the same situation na ganun ang sitwasyon mo, na punong-puno ka ng kalungkutan, ng takot, ng pagdududa, ng kahirapan, they experiencing yung mga torture during the time. You know, sabi nga nila, yung mga Kristiyano, lahat na yata ng torture naranasan. Akala nyo yung Kristiyano, si Kristiyano, blessed na blessed dahil Lord, no. They experience more suffering than the ordinary people. Sa time nga ng mga Romans, mas malulupit ang mga Romans. Di ba? Yung 39 kay Paul, mga 39 lashes na mga pag hinagupit ka, dala yung laman. Gano'ng katindi yung mga, kung gano'ng kung sila. Barbaric. So they experience, all those Christians experience those things. And this is a situation, actually, na sila ay naando sa papunta sa gano'n because the Assyrian Empire are conquering all these places na talagang sila ay powerful. And they make those people na slaves nila. So ang sabi dito, those who live in the land of deep darkness, a light will shine. So makikita natin na ang pangako ng Diyos ay hindi manatili sa ganong sitwasyon. You know, mga kapatid, ang buhay natin, akala natin naando sa sitwasyon na parang hindi ka na makaalis. Sabi ko nga, kami nga 20 years. Meron nga kaming binayaran, 10 taong mahigit kong binabayaran yung aking credit card at loan. Parang tingin ko hindi matatapos eh. Interest lang, parang hindi mo kayang bayaran. Pero purihin ang Panginoon, I'm debt-free now. Hallelujah. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Kung titingnan nyo, yung iba talagang wala na. Tumatakbo na, tumatakas na. Hindi pa tumatagal ng 5 taon. Yung akin mahigit. Grabe. Thank you, Lord. Pero purihin po ang Diyos. Pag naririnig natin ang Diyos at alam natin merong something special na ibinibigay ang Diyos sa atin, we will hold on until the end. Because all of us, we want to hear yung word ni Lord na sabi niya, nung pagharap natin sa Kanya, good and faithful servant. That's why, I know, hindi naman tayo, si Pastor nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, but the best thing is merong grace na ibinibigay ng Diyos to hold on to Him, to trust in Him, to believe in Him, na talagang siya lamang at wala ng iba. Amen. Okay. 2 bagay kung bakit siya ay the greatest Savior. Because He loves us sacrificially. Sino ba ang handang mamatay dito para sa katabi mo? Oh, sis. Tinan mo ay katabi mo kung handang mamatay ang para sa iyo. Sabi nga sa Roma, di ba, kahit mabuting tao, hindi sila handang mamatay eh. Pero Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Ang Panginoon, wala tayo. We are nothing. We are sinner. At sabi nga, we are enemies of God. Amen? Sabi sa Romans, kahit kaaway tayo ng Diyos, binigay niya yung buhay niya. Wow! Really amazing how God sacrificially giving everything for us. Even we are sinners, we are nothing. Sabi nga kahit ang Diyos wala ang tao, okay lang. Ang problema pag ang tao ang walang Diyos. Pero ginawa pa rin niya. That's why He is the greatest Savior. Siya lamang yung greatest Savior. Wala pong namatay at nabuhay na maguli at nagbigay sa atin ng bagong buhay. Siya lang. Ang ating Panginoong Hesukristo. Lamang. Dapat siya lang.
Dapat siya lang. Dapat po sa panahon na ito, He is the reason for the season. We will focus doon sa kanyang kapanganakan, bagamat hindi yun exactly. But, there is nothing kung si Kuya Alex ba, pag sinelebrate ko yung birthday niya ngayon, sasama ba ang loob niya sa akin kahit hindi niya birthday? Thank you. Okay na? Di ba? Thank you. Hindi naman mukha yun eh. Okay, sabihin na natin, history, sabi nila, hindi eksakto. It's not about that. Basta i-celebrate mo. Nagpapasalamat si Lord dahil sineselebrate natin. Amen? Hallelujah. The same with other people. Wala yun. It's nothing about. So for God so loved the world that He gave His own one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish. Shall not perish. Ibig sabihin, pag kumapit ka sa Diyos, pag nanampalataya ka sa Kanya, naniwala ka, you will not perish. Hindi po pwedeng baliktarin o baguhin ng Diyos yung sinabi niya. Pag tinanggap mo siya, you will not perish. But God is not promising yung kasi kung minsan, medyo meron tayong pangunawang sarili. Na pagkasabi ng Diyos na, I will not perish, parang everyday you are secured, physically. Our physical being, sabi ko nga sa inyo, lahat yan ay temporary. Amen? But if you will focus more do sa temporary na buhay mo, you will regret, you will parang disappointed, you will be disappointed. Hindi po kayo masasayahan sa buhay nyo. Kasi tingnan na lang yung mga mukha nyo sa salamin, hindi na kayo masasayahan eh. So, kung we will rely on that, hindi ko kayo magiging masaya. Okay lang kung katulad kayo ni Pastor. Hindi naman. Nagagalit. Kumukontra na eh. May kumukontra eh. Sabi nga ni Pastor Benji, tayo naman eh, hindi naman tayo perfect. Almost perfect. Ganon. So, meron ko na eh. May kumukontra kasi kaya. So, sabi dito, mga kapatid, sacrificially, He loves us sacrificially. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang basta nagmamahal. Ini-offer niya yung kanyang anak. Yung lahat ng pwede niyang i-hold, ibinigay sa iyo. Hallelujah. Wala na yung reservation. Ganun kang kamahal ng Diyos. Bakit hindi naman mga kapatid na sa kabila ng lahat ng naranasan mo sa buhay, bakit hindi mo siya lagi rin pasalamatan pa rin? Pasalamatan mo pa rin siya. Kasi maliwanag naman in everything, give thanks eh. Kaya lang yung meaning doon, hindi po ibig sabihin na ang sitwasyon mo ay laging okay. Kasi in everything, ibig sabihin may panahon na hindi ayos. May panahon na maganda. But ang sabi doon, in everything, give thanks, for this is the will of God. Kasi yung tao na, halimbawa, di ba, yung tao na lagi ka nagpapasalamat, may ginawa man siyang mabuti o maganda, pero pinapasalamatan mo pa na. So, makikita natin kung ano yung magiging attitude sa atin. Kasi kung minsan, madali lang magpasalamat pag maganda yung ginagawa sa iyo, di ba? It's easy to think yung pagkamaganda sitwasyon. What about the situation na hindi naman maganda? So, we need to see what God has done. Kasi ang kailangan mo kung ano yung ginawa ng Diyos eh. Sabi, remember the Lord your God. But take care, ha? Kasi yung remember the Lord your God, ang ibig sabihin ng i-remember mo lang ay yung si God. Ang ibig sabihin, pag sinabing remember the Lord your God, you are remembering the good things because He is a good God. Amen? Kasi may word din si Paul. Sabi niya, forgetting what is behind. Nagko-contradict ba? Hindi. Ang ibig lang sabi ni Paul, yung mga bagay na hindi nakakabuti at maganda, kalimutan mo na, kapatid. Kung may dinaanan ka na hindi maganda, tapos na yon. It is finished. Gayon ay puro hindi galing sa Panginoon. Kasi ang sabi, every good and perfect gift is from above, sabi ng James. So, ibig sabihin, yung pas mo na mabuti, yun ang alalahanin mo. Yung ginawa ng Diyos. Remember the Lord your God. Huwag mong alalahanin yung mga pangit. Kasi lalo kang papangit. So, alalahanin mo yung maganda. Kasi yung maganda, yun yung ibinigay ng Diyos eh. Yung mga pangit, ginawa mo yun. Hello?
ikaw, ikaw ang gumawa nun. Tama. Kasi sabi nga, ang problema hindi imperialismo, hindi komunismo, kundi ikaw mismo ang problema. Kasi kung minsan, sinisisi mo ang Diyos. Pero maliwanag ang Bible na sabi, every good and perfect gift is from above. Ang ibinibigay lang ng Diyos sa'yo, yung mabuti and perfect gift. Wala siyang binibigay para sirain ka, para mapasama ka, mapahama ka. Hindi nagbibigay ang Diyos na yun. Yung kalaban na nagbibigay nun. Kung bakit ka napahamak, nasira. Because yun ang purpose ng devil. Sabi, di ba? John 10:10, maliwanag. The devil comes to steal, kill, and destroy. I have come that you may have life in abundance. But take care, yung life in abundance, hindi dahil maganda yung kotse mo, naka-Ferrari ka, naka-mansion ka, at wala kang problema. So, hindi yun yung abundant life. May mga naka-Ferrari, pero hindi na ho makalakad. May mga naka-waterbed, pero hindi makatulog. Lahat ng steak nasa harap, pero hindi makain. Hello, are you with me? Kasi ang sinasabing abundant life is God full of peace and joy na hindi pwedeng bayaran ng pera. Kung ikaw, healthy ka, masaya ka, full of joy and peace, nakakakain ka ng masarap kahit bagoong lang yung may kasamang talong mahirap na kasi baka tumaas yung salt yun. Pero nai-enjoy mo. Kahit nakapapag ka lang, pero pag hinga mo, naghihilig ka pa, nagagalit yung asawa mo dahil sobrang lakas mo maghilig. Hindi ho pwedeng bayaran yan ng billion. Mga kapatid, I know, we need also those material things, but I told you, those blessings comes from God ay hindi po pwedeng bilhin ng pera. That's why we need to rely more on God. Ang Diyos lang ang dapat nating panghawakan, pagtiwalaan. Because, yun naman sabi nga natin, si keepers the kingdom in all these things. Ang ibig sabihin, all, kasama yung material things doon. Amen? Pag inuna mo siya, kasama naman yun eh. Ngayon, yung sasabi, Pastor, bakit ganun? All these things, inuna ko naman si Lord, tapos all these things, bakit kulang pa rin? Ikaw may problema, hindi ka marunong mag-manage eh. Hindi mo binanage ang ayos. Actually, yung provision ni Lord, tama yun eh. Hindi naman sobra, hindi kulang. Sabi niyo, di ba? Ang provision ng Diyos, eksakto, hindi ka magkukulang. Kaya lang nagkamali ka ng management. Masyado ka sobrang generous, pagkabigay mo na wala na yung sa'yo. Ngayon, mangungutang ka. So, merong problema tayo. Actually, lagi tayo may problema. Okay, tuloy natin. Matatapos na tayo. Baka sabihin nyo, si Pastor masyadong mahaba yung oras. Late pa nga eh. So, His governance, His peace will never... Tandaan natin, there is a promise coming King. Mga kapatid, hindi lang tayo niligtas ng Diyos for what? Because we will reign forever and ever with the Lord. Tandaan nyo, mga kapatid, we are on the, sabi ko nga, medyo malapit na tayo. Amen. Kasi we are very close to the end of the age. Oh yes, maranatha my Lord. Alam niyo ba na isang bagay, sabi ko nung mabasa ko sa Enoch, nung una nakakilala ko, Lord, I don't want to experience, I will not, sabi ko, yung hindi ko na kan, I will not go, I don't want to go down, I want to go up. Ang ibig sabihin, ayaw ko nang mamatay physically. Ang gusto ko yung rapture. Hello, are you with me? Ang gusto ko yung rapture. Kasi mahal ang palibing eh. So, mas maganda manalangin tayo, rapture. So sabi ko, Lord, I want to be like Enoch. Kasi si Enoch nawala ng bigla eh. Sabi sa Bible eh. Sabi ko, gusto ko ito, Lord. Gusto ko. I don't want to go down anymore. I want to go up. At yun ang hinihintay ng church. That's the church is waiting. That's why we need to unite every day. We need to pray for one another. We need to enjoy our fellowship. Because sabi ng Hebrews, do not give up the habit of meeting together. Huwag ko kayong mawala doon sa grupo ng mga anak ng Diyos. Yung totoo lang ha. Huwag doon sa hindi totoo. Pero yung totoong mga anak ng Diyos, dapat lagi pong nagsasama-sama. Kasi nandun yung strength. There is a power in unity. Sabi nga natin, how good and how pleasant it is
when brethren dwell together. So we need to strengthen one another. Huwag ko kayong magsosolo. Kasi kahit Kristiyano kayo, mag-isa kayo, nagsolo, kakainin kayo ng kalaban. Meron hong worker sa Abu Dhabi, humiwalay siya, nagkaroon siya ng maraming problema, hindi niya masolve, nahihiya siya, nag-seclude siya, nagpakamatay. Kristiyano. You know, when you are on that kind of situation, dapat lalo ka nasa church araw-araw, hello. Dapat lalo ka lagi sa mga kapatid na you will hear the encouragement, you will hear the word of God. Don't detach yourself. Huwag nyo isiklod ang demonyo. Pag siniklod nyo yung sarili nyo, ay susuluhin ka ng kalaban. Huwag po nating masyadong maliitin ang demonyo. May power din siya. And ang laban hindi po physical, spiritual ang battle. So we need somebody to be with you. Kaya mahalaga yung asawa, sabi ko nga eh. Huwag mong maliitin yung asawa mo kasi yun ang Holy Spirit mo eh. Yun ang Holy Spirit mo eh. So, dapat lahat tayo. Anyway, we need to enjoy our fellowship. Amen? Okay, number 2. Ano number 2 natin? Number 2, number 3 na agad. Gusto tapusin na nila, no? The greatest satisfaction. Isaiah, for a child is born to us, a son is given to us. The government will rest. As sabi dito, Prince of Peace. The government and its peace will never end. Sino po ang pagkaalaging payapa ang buhay ay talagang satisfied? Makita niyo yung mga tao parang lagi siyang punong-puno ng kapayapaan. Itong tao, wala yata problema to. Parang laging payapa itong tao. Ito, ibig sabihin, parang sa kanyang buhay, I am very, very satisfied. Gaya ako ay masaya, gaya ako ay full of peace dahil satisfied ako with the Lord eh. Kasi yung peace ng Diyos hindi pwedeng makita sa labas eh. Nakikita yun kahit marami siyang problema. And yun po yung, meron kasing, naalala ko kwento ng bata eh. Yung bata, magta-travel kasama ng pamilya. So, nag-travel ngayon, sabi ng lolo, okay, I will give you money. So, what you see, you can buy. What you want, just buy. Lahat ng makita mo sa abroad, habang nagtatravel, bilhin mo. Sabi sa apo kasi masyadong spoiler mga lolo eh. Kasi sa apo. So, binigyan ng pera yung apo. Sabi niya, lahat ng makita mo sa abroad, bilhin mo. Dito tuwa yung bata. Sabi niya sa father niya, Dad, my grandpa gave me so much money. I can buy everything. Di travel sila, bilhin ng bata. Bakit makita ng bata? Bili niya, bili. Ay pag uwi, may natira pa. Marami kasi. Alam mo, sabi niya sa tatay, Tay, pwede bang samahan mo, mag-open tayo doon sa Amazon, doon sa maghahanap pa rin ako ng mabibili doon. Ang ibig sabihin, walang satisfaction. You will never be satisfied. Pag uwi, naghahanap pa ng mabibili pa rin. Hindi na naubos yung kanya. Ganun tayo. That's why sabi ni Augustine, di ba, yung there is a parang yung tiyasa o yung vacuum, heart size doon sa ating puso na only God can feel, right? Na ang ating satisfaction is not just for material things, but our satisfaction is only sa ating greatest gift. Amen? Siya lamang ang pwedeng mag-satisfy sa iyo because God created us. We are created of God and created for God. Amen? Nilikha ka hindi para kanino, para sa Kanya. So kung hiwalay ka sa Kanya, wala kang satisfaction. Kaya nga noong mawala sila sa Garden of Eden, noong ineject. Ineject ni Lord sila. Ano nangyari sa buhay nila? Brethren, what we need is only God actually. Okay, we need to balance. Habang nabubuhay tayo, God has given us all the gifts. We need to be faithful also for those things that God has given to us. Maging good steward tayo ng blessing. Amen? Kasi nga, merong purpose eh, kung bakit tayo nandito. So, ang gawin natin the best para sa Panginoon. Huwag natin hayaan na kung ano yung binigay ng Diyos masayang, di ba? Meron ng parable of the talents, di ba? Remember? Kasi why? The purpose is not about to be saved. The purpose is to reward you. Amen? Magkaiba po yung salvation sa reward.
Yung mga faithful na naglilingkod sa Diyos, may reward. There is a tinatawag na Bema judgment. Yung Bema judgment, that's the time na mayroong tribulation, pero there is na nangyayari in heaven after rapture, mayroong awarding. Hello, are you with me? May awarding, mayroong bibigyan ng reward. Kaya nga mayroong 5, 2, yung 1 talent, bibigyan nyo ng reward. So, wag kayong mapagod na gawin ang kalooban ng Diyos. There is a reward. There's a Bema judgment. Kaya yung Bema ginawa nila yon kasi during that time mayroong nagja-judge. Kung sino manalo sa running, di ba yung running? Ngayon, mayroong Bema judgment. Magja-judge ko ano ang reward na ibibigay doon sa nanalo sa tumatakbo. And this is the same thing with the Lord. Time will come kung tumakbo ka. Kaya illustration ni Paul, laging running, di ba? Run the race. Kasi there is a Bema judgment that God will reward you sa lahat ng ginawa mo para kay Lord. If you are faithful, God will reward you. Maybe kahit barangay captain ang position mo sa 1,000 years, okay lang. Hindi ka naging governor o mayor o hari ng isang lugar o yung... pero at least you have the reward. Kasi time will come, 1,000 years, He will reign. And kailangan niya ng mga tao na kasama niya doon sa 1,000 years of reigning. Ay kung ikaw ay napili sa US ka, anak, dahil very faithful ka, dahil mahilig ka magbigay ng dollar, so... so anyway, God will reward that. So mga kapatid, satisfaction in the last, para wag na kayo makatulog, ang huli natin. Basahin mo natin yung verses. Sabi dito, Jesus answered, kasi ito yung remember yung may asawa, yung Samaritan, na minute ni Jesus. Natandaan ba ninyo yun? Ilan ang asawa? 10 o ilan? Diba? Ang sabi, meron kang asawa, pero hindi mo tunay na asawa. And even yung kasama mo ngayon, still not your husband. Bakit naka-6 na asawa yung babae sa tingin nyo? Satisfied. Change my wife, change my husband. Kasi palit ng asawa. Ibig sabihin, hindi siya nagkakakontento, nasa-satisfy. Alam nyo yung pampito na namit niyang asawa, si Jesus. And the satisfaction na pwede mo lang makamtan is kay Lord Jesus. Wala kang walang satisfaction sa tao. Ibig sabihin lang, you will never be satisfied in this world, in all the things in this world. Even to the people surround us, they will never satisfy you. Only Jesus can satisfy. Nung ma-meet niya si Jesus, sabi niya, I will give you the water that you will never thirst anymore. Hindi ka na mauuhaw. Mga kapatid siya lang. So if you want satisfaction, come to the Lord. Come to the Lord Jesus. He is the one who will satisfy you. Pagod ka na sa kahanap ng gusto mo satisfaction sa buhay, sa Kanya lang. Siya lang. And the last hour, yung point natin sa the greatest sustainer. Sabi na Isaiah, for a child is born, a son is given, the government will rest on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor. How many of you na talagang pagkainado ka sa sitwasyon na kuhan, naririnig mo talaga yung sinasabi ng Diyos. Nandun yung counseling ng Panginoon, yung comfort niya. Alam mo, may isang kanta yung kanta, yung warrior is the warrior is a child. If you will read yung kanta na yun, makikita, nandito pala. Na ang sabi niya, kasi kung minsan hindi mo nakikita yung sitwasyon ng tao, hello? Kung minsan kasi ang tao nagpe-pretend na parang okay lang parang ayos na, di ba? Ang tao parang tingin, ayos pa yan si brother o si sister, pero deep inside, tingnan nyo, sabi ni God sa kanta, lately I've been winning battles. Hindi mo alam, may hinaharap siya, battles left and right. Hindi mo alam na gano'n ang sitwasyon niya. But even winners can get wounded in the fight. Kaya nga sa gera, walang nananalo. Meron tinatawag natin collateral damage. Na kahit nanalo ka sa war, meron nasira pa rin sa iyo. May nawasak pa rin sa iyo. Kahit nanalo ka. So hindi po ibig sabihin na nanalo ka ay wala kang naging problema. Meron din, sabi, people say that I am amazing, strong beyond my years, but they don't see inside of me. Kung minsan hindi natin nakikita, that's why only God can see that kind of suffering and pain and hurts. Only God, just be honest. Bow down to the Lord. Lord, I'm experiencing this pain.
A lot of people, they didn't see these things, but only me and you see these things. Kaya si David, kaya a man after God's own heart. If you will read the book of Psalm, kung paano siya talagang lumapit, umakap sa Diyos, ibigay yung lahat ng struggles niya. Because si Lord lang ang makakaintindi sa kanya. Hello? Are you with me? Ang Diyos lang makakaintindi lahat sa atin. No one can understand us. Kung minsan, pagka lumalapit pa sa tao tayo, lalo tayo napaparami ang problema eh. Kung minsan ganun eh. Instead na na-comfort ka eh, parang lalo dumami ang problema mo. So, come to the Lord. Ang sabi dito kasi, they don't know that I'm running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one else is around. They don't know who picks me up. Sino nga ba ang nagtatayo sa iyo? Di ba na yung sand, ano ba yan? Yung footprint in the sand, di ba? Ang ganda ng illustration na yun, di ba? I drop my sword and cry for just a while, cause deep inside this armor, the warrior is a child. Actually, God made you as a warrior, amen? Kinawa kanyang hindi naman warrior, kasi kung siyang warrior tayo lang. Instead of warrior tayo. Instead na we fight because God is with us, amen? Maliwanag, Romans, di ba? If God is with us, who can be against us? Kasama mo ba si Lord? Sigurado tayo dahil sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Eh, siya nga yung omniscient, omnipotent, omnipresent, di ba? Ibig sabihin, omnipresent, He is always with us. Hindi siya nawawala. Kasama mo lagi. Kaya lang, we need to ask. Kasi hindi tayo robot eh. Hindi niya tayo pipiliti sa gusto natin. But we need to ask. Kaya nga, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open. So, gusto niya tayo ang lalapit sa Kanya. Amen? Nandyan lang siya. Pero gusto niya tayo. Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. The warrior are not afraid because his armor is the best. Alam natin na ang Diyos ang ating kasama, but even soldiers need a quiet place to rest. People say that I am amazing, never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at His feet. And they don't know. Yung kinakanta na yan. Pwede natin awin. They go running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop myself. So napakaganda ng mensahe. Sinasabi na walang bagay na pwedeng humawak sa iyo, si Lord lang. Amen? You are experiencing yung lahat ng pain and hurts deep inside your heart. Allow God to pick you up, to comfort you, to sustain you, to bless you. Amen? Siya lang ang magbe-bless sa atin. Magsusustain sa atin. Tinaranasan ko po yan eh. Kasi meron isang paso, sabi niya, pag may problema ka, huwag mong dibdibin, tuhurin mo. Ako hindi ko lang tinuhod, di na pa ako patay. Hindi na lang nakadapa na. Pero nandun si Lord eh. Naramdaman ho namin na nandun. Aywan ko, nandun po ba? Wala ka na, Kuya Alex, nung pandemic. Wala ka na sa UAE. Nung pandemic ko, nawalan ako ng trabaho. Wala rin trabaho si Gina. Si Sarah, wala rin trabaho. Nasa bahay lang kami kasi pandemic, di ba? Paano kayo mabubuhay? Halos isang taon, wala akong trabaho. Nagbabayad kami ng tubig, ng ilaw, ng may pagkain. Alam nyo ba? God sustain us. Pagbukas ng pinto namin, kasi yung bilang titira namin, direkta kami sa labas, may mga nakasabit na pagkain. Pagbukas ng pinto nung meron tatawag, Pastor, pwede bang dumaan kami? Yes, walang problema. Kayo pagbukas ng trunk ng sasakyan, para ka may bakala, Kuya Alex. Lahat ng, sobra-sobra pa nga pinapamigay namin. Grabe. Meron isang foreigner na sabi sa kanya, alam mo, 4 months merong sinabi ang Diyos na ipunin ito para ibigay sa church. Pero this time, sabi niya, iba yung sinabi ng Diyos. Ibigay ko raw sa pamilya mo. Hallelujah. Hindi Pilipino yun. Ibang lahi pero Christian. Pero sabi niya, maliwanag yung pagkakadinig ko sa Diyos. This 4 months, the money that I save is for your family. Hallelujah. We paid all our work. Not just a small money. Mga kapatid, only God. Iiyak ka sa Diyos talaga. Sa sobrang pasasalamat mo. Isusustain ka lang. Kaya He is the greatest sustainer. Basahin natin yung verse bago tayo mag-close. Basahin natin yung verse. Balikan natin yan. Basahin natin yung verse doon sa sustain. Okay. Sabi niya, Isaiah 46 verse 4.
I am He who will sustain you. I have made you. Tandaan natin, I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Wow. What a promise from God. Yan po ay ginawa niya sa kanyang mga chosen people. Kailanman, kahit anong nangyari, pagiging rebellious nila, disobedient, but still God hold them in the palm of His hands. Hindi ho binitawan hanggang ngayon, mga kapatid. Wala po yung, huwag kayong maniwala doon sa replacement theology na ang nation ng Israel ay wala na. Hindi ho pinalitan ng church ang Israel. Time will come. God is still. Babalik siya sa Jerusalem. Kaya ako, pag-pray nyo, makapunta kayo Israel, babalikan ni Jesus yung Jerusalem. Sabi ko nga gusto pa namin bumalik. Masarap ma-experience, balikan yung Jerusalem. Ang Colossians 1:17, ang sabi ni Paul, and He is before all things, and in Him all things hold together. He is before all things in both time and in all superiority. In fact, that which sustains all things in none other than our Lord Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, nasa Kanya na nga ang lahat. Hindi kay Padilla, hindi na. Kay Lord lang. Kasi komisa si Padilla. Ano ba yun? Daniel, nasa Kanya na daw ang lahat. Hindi kay Jesus yun. Na kay Jesus ang lahat. He uphold His creation moment by moment, both in whole and all its parts. Mga kapatid, sobrang mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sobrang mahal ka ng Diyos. Sobra. Huwag po nating sayangin. This time, mga kapatid, we need to receive the greatest gift. Kasi mahal na mahal ka. Tapusin natin, conclusion. Ito yung ating conclusion. Jesus is the greatest gift because He represents the greatest Savior. You and I are presented with this greatest gift. He is the only way to God. John 14:6. If you are here for the first time, mga kapatid, kung ngayon ka lang naka-attend, ang sabi dito ay you have a choice today. Pwede mong piliin yung greatest gift. Libre po yan. You have a choice today to turn away from Jesus or to repent and believe in Him. John 3:16 says, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang panalangin ko po sa inyo, tanggapin natin ang greatest gift today and He wishing you a truly a blessed Christmas. Palakpakan po natin ang tayo po yung buko. Tayo po yung buko. If you are not sure that you receive the greatest gift, sa oras na ito, just come to the Lord in prayer, bowing your heads and believing that this is the best time. Today, God has given you His greatest gift. The celebration of Christmas is Jesus Christ. He is the best gift. He is the reason for the season. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos at gusto niyang maranasan mo ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko, not just an ordinary gift, not just a material gift or blessing, but this is the eternal gift that you will receive through our Lord Jesus Christ. Sabihin po natin, as you bow down your heads, Lord Jesus, naniniwala po ako na Ikaw ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa amin ng Ama. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami na ibinigay niyo ang pinaka-the best na regalo sa panahong ito, Lord. Panginoong Jesus, sa oras na ito ay aking pong inaamin na ako po ay nagkamali at nagkasala. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanan na aking ginawa simula pa nung ako'y isilang hanggang sa oras na ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, Ikaw na po ang aking tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon
at sariling tagapagligtas sa oras na ito. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na ikaw lang ang namatay sa krus para sa aking kasalanan. At ikaw po ay nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay. Panginoong Hesus, salamat po, Lord God, sa inyong kabutihan sa amin, sa aking buhay, na dahil kayo ang greatest Savior, kayo ang greatest, Lord God, comforter and satisfaction namin, and greatest, Lord God, sustainer ng buhay namin. Salamat po sa inyong ginawa sa aming buhay. Nagpapasalamat na po ako sa buhay na walang hanggan, sa inyong lahat ng pagpapala. Salamat po sa oras na ito na ang aking buhay ay sinulat nyo, Lord God, sa aklat ng buhay. Nahaharap ako sa inyo na tunay nga ginawa at na-accomplish ang nais nyo, Lord God. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.